Malalaman na ni Ichika kung sino nga ba ang pumatay sa kanyang angkan. Hasta ipapakita na ang bago nitong kapangyarihan at kanilang makikita kung gaano nga ba kalakas ang isang paladin, kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Makikita natin na pagkatalo ng 5-headed dragons at sinabi ni Ichika na marami silang naubos na Yoryoku, subalit hindi na raw nila kailangan ng lakas ni Asta dahil sila na mismo ang tatapos ng laban. Subalit tugon ni Sister Lily kay Ichika ay napapaisip daw siya kung may iwasan daw kaya nila ang susunod na atake, at doon ay makikita natin ang biglang sulpot ng Maika na malapit sa mga Ryuzen sapagkat pinagsama nila Sister Lily ang kanyang spatial magic plus ice magic ng isang paladin upang makabuo na isang Maika na hindi pwedeng takasan ng mga Ryuzen. At doon ay makikita natin nagtamo ng malaking pinsala ang tatlo at sinabi ng paladin na yun daw ang pinaka-epektibong paraan upang kalabanin ng mga ito. Sa kabilang banda ay makikita pa din nating nakatayo ang dalawa at sinabi ni Ichika na napakalaki ng tinataglay ng Yoryoku ng mga paladins, at wika naman ni Keisukaku ay mukhang worth it naman palang hiwain ang kanilang mga kalaban. Kung kaya't patuwang sabi pa ni Keisukaku ay ano pa raw ba ang susunod nilang gagawin, at biglang pinakita ang isang paladin na gumagamit ng kanyang beast magic at nagpalabas ng isang boogeyman na may kakayahang kayang ilabas nito ang kinatatakutan ng isang tao at magiging katulad sila nito. Naging palaka ang boogeyman sa harap ni Keisukaku at sobra naman niyang kinahiyaw dahil sa makikita natin sa larawan na labis pala itong kinatatakutan ni Keisukaku. Kaya naman doon din ay biglang lumabas ang tatay ni Ichika, kung kaya't wika naman ni Ichika ay totoo raw na nagkaroon siya ng pang-aabuso mula sa kanyang tatay noon, subalit sa kalagayan niya ngayon ay hindi na ito tatalab sa kanya. Ngunit biglang may naalala si Ichika mula sa kanyang tatay at napapatanong ito kung hanggang kailan siya mabubuhay ng ganon at kailangan pa bang magkaroon ulit ng panibagong digmaan. Kaya naman tila ba umihiyaw ang kanyang tatay at sinasabing nangangalawang na ang kanilang galing dahil sa kapayapaan, at hindi raw yun ang dapat ginagawa ng isang nasa Yami clan, kung kaya't nagulat at napapatanong si Ichika kung alaala niya ba ang kanyang nakikita, at sumunod na pinakita na sinasabi ng kanyang tatay sa kanyang kapatid na sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan ay maibabalik nila ang totoong pangalan ng kanilang angkan, at wika ni Yami ano raw ba ang sinasabi nito. Kaya pinaliwanag ng kanyang tatay na ang hawak niyang Oni Soul Pill ay isang gamot na kayang palabasin ng pagkauho nila sa dugo at natatangin nilang Yoryoku. Isa daw itong sekretong gamot na pinapasa sa kanilang henerasyon at gusto nitong ipainom kay Captain Yami, subalit pinatigil siya ni Ichika. Kaya naman ang kanyang tatay ay pinili na lamang na ipainom ito kay Ichika, at sumunod na pinakita ang nagmamakaawang kalahin nila na tumatakbo at si Yami ay nakaload na tila ba ay nanginginig at tinatawag ang pangalan ni Ichika. Pinakita din ng mga bangkay ng kanilang mga kamag-anak at makikita sa refleksyon ng espada ang mukha ng batang Ichika. Kaya naman masayang wika ng tatay ni Ichika ay hindi niya raw akalain na ganun kalakas ang kanyang anak, at masasabi niya raw talaga na anak niya si Ichika. Bigla din pinakita ang batang Ryu na kung sasabihin daw kay Ichika ang totoong nangyari ay sobrang masasaktan nito, kung kaya't makikita natin ang Ichika sa present na tila ba naguguluhan sa kanyang naaalala at natanong sa sarili kung siya ang pumatay sa kanilang angkan. Imposible daw na mangyari yun, pero kung totoo man daw ito, ang buong buhay niyang pagkasuklam sa kanyang kapatid wala daw palang kwenta, at doon na inatake siya ng boogeyman, subalit nagawa niya naman itong sanggayin. Sa kabilang dako ay tumayo naman ang iba pang Ryuzen at sinabing sila ang bantay ng kanilang bansa, kung kaya't hindi sila pwedeng matalo. Tugon naman sa kanila ni Sister Lily ay wag daw silang mag-alala dahil si Lucius Sama raw ay bibigyan sila ng totoong kasiyahan at kapayapaan. Kaya naman doon din ay pinakitang muli na bumalik ang 5-headed dragons na sadyang kinagulat ng mga Ryuzen. Samantalang si Ichika naman ay balisa pa rin at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng panghinaan ng loob dahil siya ay malakas, at sa mga oras na yun ay tatapusin na siya ng boogeyman na may itsura ng kanyang tatay. Subalit bigla niyang nakita ang imahe ng kanyang kapatid at hindi pala ito si Yami sapagkat si Asa na pala ito. Kaya naman sinabi ng ating bida sa boogeyman na ano raw ba sa palagi nito ang ginagawa niya sa nagtraining sa kanya na si Ichika. Sinimula ng chapter 348 ang ipakita si Sister Lily ay malaki ang pagkagulat nang makita niya si Asta at napatanong kung bakit siya nasa Land of the Sun. Samantalang makikita naman natin na nagawang mailigtas ni Asta si Ichika sa ginawang atake ng boogeyman, at doon ay nag-usap sila Asta at Libby sa kanilang isipan na ang kanilang kalaban ay isang mahika ng paladin na kayang baguhin ang anyo nito. Wika ni Libby ay kung pagmamasdan raw itong mabuti ay mukhang kamag-anak raw ni Ichika ang kalaban, at nakikita raw ito na parang hallucination, at tugon ni Asta ay parehas sila ng nasa isip ni Libby. Kaya naman wika ng ating bida sa kalaban ay kung harapang pakikipaglaban lamang daw ang pag-uusapan ay hindi
hindi raw makukorner ng ganoon si Ichika. Subalit wika naman ng Paladin na ang puso ng tao ay mahina lamang pero kaya daw itong gawing kalakasan ng tao at tanong nito kay Ichika ay tama raw ba siya sa kanyang sinabi. Dagdag pa ng Paladin ay nanginginig daw si Ichika simula pa kanina at hindi nga raw nito may labas ang kanyang mga teknik at akala daw ba niya ay ang mga Ryusin ang siyang pinakamalakas sa kanilang bansa. Ngunit mukhang hindi naman daw kaya naman nakakahiya at nakakaawa daw sila Ichika. Kahit sinong tao sa buong mundo ay merong kinatatakutan at kahit ang ating bida raw ay sa malamang ay meron din ito. Kung kaya't makikita natin na ang Boogeyman ay naging kamukha ni Asta at nagsalita ito na hindi siya pwede maging isang Wizard King. Nagulat ang Paladin dahil kinatatakutan daw pala ni Asta ang kanyang sarili, subalit palalayain na raw niya ito sa pamamagitan ng kamatayan at maging mapalad sa ngalan ni Lucius Sama. Sa isip naman ni Asta ay mukhang hindi niya alam or pwedeng hindi niya lang napapansin na ayaw pala niya maging isang mahina lamang at habang naglalakad ang Boogeyman sa kanyang harapan ay binabanggit nito na hindi siya kasing gifted ni Yuno. Subalit sa sumunod na eksena ay lumipad na lamang ang flying blade ni Asta sa Boogeyman na kinahati naman sa gitna ng katawan nito at nakikita na unti-unting nawawala ang Boogeyman at sinabi ni Asta na sa bukas raw ay nalagpasan niya na ang kanyang kahinaan. Samantalang si Ichika ay nagulat sa pinakita ni Asta at biglang sumulpot si Mushoga sa kanyang likuran at sinabi na si Asta ay nalaman na ang kanyang kakulangan nung sila ay nagsasanay. Sa isip naman ng ating bida ay hindi siya gifted gaya ng iba kaya naman yun daw ang eksaktong rason upang siya ay maging mas malakas. Kailangan daw ni Asta na mas maging ma-effort pa kaysa sa mga pinagpala kagaya ng mga kapitan o si Yuno at dahil daw sa hindi naman siya gifted ay hindi siya pwedeng matalo o matakot dahil ang tanging kailangan niya lamang gawin ay maging malakas, manalo, magtanggol ng iba at magligtas ng mga tao. Subalit kung matatalo naman daw siya kagaya ng nangyari kay Lucius ay kailangan niyang mas maging malakas kaysa dati at huwag nang magpatalo pang muli. Kaya naman makikita sa mukha ng ating bida ang kanyang commitment at katatagan na kinabigla ng Paladin. Kaya sa mga oras na yun ang halimaw ay nagising sa harapan ni Asta at bilang predator ay lumabas ang instinct nitong pumatay at doon ay sumugod dito sa ating bida gamit ang kanyang Beast Magic. Makikita natin na sobrang bilis ang ginagawa nitong paggalaw sa paligid ni Asta na tila ba ay nagkakaroon ng mga after image subalit ang ating bida ay huminga lamang ng malalim at nagpasalamat sa 7 Ryusin dahil sa ginawang pagsasanay sa kanya. Masayang wika naman ng Paladin habang papasugod dito sa ating bida na sa oras na makatama siya kay Asta kahit isa lamang ay tiyak ang magiging kamatayan nito. Kung kaya't makikita natin ay natake niya pala ito mula sa likuran, ngunit nakita naman ni Asta kung saan siya manggagaling at doon mga kaibigan ay walang kahirap-hirap na iniwan ni Asta ang Paladin na kinagulat naman ni Ichika. Makikita natin bagsak na ang isang Paladin na gumagamit ng Beast Magic at napansin ni Ichika na ang Yoryoko ng Paladin ay nagbago na mukhang nagbalik na ito sa dati. Wika naman ni Mushoga na ang Paladin power nito ay mukhang nawala na sa kanyang katawan at kahit gaano raw kalakas ang mahika ng makakalaban ni Asta ay mawawala nito ng bisa kung makikita naman agad ng ating bida ang galaw ng kanyang kalaban. Kaya pagalak na sabi muli ni Mushoga na ang anti-magic Zete ni Asta ay kayang manalo kahit sino ang kanyang magiging kalaban dahil si Asta raw ang pinakamalakas na pangontra sa nagtataglay ng pinakamalakas sa kapangyarihan. So confirmed na mga kaibigan na kayang pabalikin ni Asta ang mga tao na ginawang Paladin ni Lucius at sa malamang ay gagawin din ito ni Asta kay Sister Lily. Kaya naman makikita natin na si Asta ay tumingin kay Sister Lily at sinabing siya naman ang susunod na ililigtas nito at makikita sa mukha ng ating bida na hindi na ito nag-aalinlangan pa. Grabe yung pagkaka-one-hit-delete ni Asta sa isa sa mga Paladin at magagawa kaya niyang ibalik sa dating anyo si Paladin Lily. Kaya naman para sa mas marami pang Black Clover manga reviews ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow sa aking page and see you to my next video. Goodbye!